Matapos ang 3 taong delay dahil sa issue ng right-of-way, aarangkada na rin ang konstruksyon ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway sa Pasig. Hahabulin naman ng Department of Public Works and Highways ang mga nasa likod ng bumagsak na tulay sa Isabela nitong Pebrero. Nakatutok si Joseph Moro. Nitong Pebrero, bumagsak dahil sa bigat ng dumaang truck ang Cabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela. Inihalimbawa ito ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na mga di dapat tularan ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ginastusan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taon tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, tapos na ang technical investigation nila sa tulay. Ang recommendations namin already is to file actually yung mga civil cases against yung mga what we feel na what we know na medyo may kulang sa paggagawa, let's say sa contractor o sa designer, and of course yung truck na nakasira. Ngayong linggo naman sasampahan ng reklamong sibil at kriminal ang driver ng truck. Tuloy naman ang pagbubungkal sa ilang magiging istasyon ng Metro Manila Subway tulad sa North Avenue, Quezon City na nasa 50% na ang nabubutas. Tumagos na mula Valenzuela Station papuntang kasunod nitong Quirino Station ang tunnel boring machine na nagbubutas ng lagusan. Gayon din sa Camp Aguinaldo Station. Ang Ortigas Avenue Station sa Pasig naman na 3 taon ang delayed ang konstruksyon masisimulan na. Naresolba na kasi sa wakas ang problema sa right-of-way ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon. Hopefully within the next few weeks, we will start construction already finally after 3 years since the groundbreaking. Kinumusta nila ni Pasig City Mayor Vico Soto ang isa sa 2 istasyon ng subway sa Pasig kanina. Sa ngayon ay may mga rerouting ng pinaiiral sa bahagi ng Pasig. Madadagdagan pa yan pag itinuloy ang konstruksyon at magtatayo ang DOTR na mga access road. Alam naman natin ang problema sa traffic. The only solution to traffic, the only way to have better mobility is through mass transport. Kaya kami sa LGU, ginagawa namin ng lahat ng pwede namin gawin para makatulong. Kung may delay man, at least hindi sa amin yung delay. Papunta na sa Pasig ang paghuhukay ng tunnel boring machine mula sa Camp Aguinaldo Station. Nasa ilalim na tayo ng White Plains right now. We're expecting the tunnel boring machines to reach Ortigas by 2026, end of 2026. Dahil sa mga right-of-way issues, tulad dito sa Pasig, delayed na ng 5 taon ang Metro Manila Subway Project. Pero susubukan daw ng pamahalaan na makapagpatakbo kahit 2 istasyon mula Valenzuela hanggang Quirino sa 2028. Susubukan namang mapaabot ang biyahe hanggang Ortigas Station sa 2030 o 2031. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.